The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against Edom, in the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts, behold, I will break the bow of Elam and chief of their might. And upon Elam will I bring the four winds from the four quarters of heaven, and will scatter them toward all those winds, and there shall be no nation whither the outcasts of Elam shall not I come. will cause Elam to be dismayed before their enemies and before them that seek their life, and I will bring evil upon them. Even my fierce anger, saith the Lord, and I will send the sword after them, till I have consumed them. And I will set my throne in Edom, and will destroy from thence the king and the princess, saith the Lord. Sabay. But it shall come to pass in the latter days that I will bring again the captivity of Elam, saith the Lord. Let's pray, Lord. Mas lang sa masalita, Panginoon. Dapat na matapos to, Lord. Makita namin yung judgment sa mga nations. Kayo pong magturo sa amin mga bagay, Panginoon. Basta amin bata pa, pero makita nawa namin kung paano kayo kumikilos dati. Even until now, Panginoon, I pray na kayo pong magpala, bigyan ng karunungan, maggabay, paalala yung dati maalala. At yung mga bagay dito, Lord, magamit namin dito, Panginoon, sa buhay, paglilingkod sa inyo. Nako po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Nako po na po. Okay. This time, alam ko, excited tayo bukas. Ako din, pero balik tayo dito, Jeremiah. Okay, so again, as usual, review 4 chapters, Jeremiah 45. Nakakalala, ito napaka-iksi, no? Kay Baruch, when God says, don't seek great things. So, para sa atin din lahat yun, no? May mga time, at meron sa atin, hindi man time, minsan, iba sa atin pinipiling gano'n. Nakita mo ang Diyos na gano'n, nag-appoint, hindi ka talaga para sa gano'n, di ba? Tanggapin mo, katulad ni Baruch, na yun, huwag ka ma-discourage. Then sa 46, in the mighty fall, sino ulit yung ginudge? Una, ito yung unang Egypt, no? Then sa 47, appointed judgment, sino yun? Philistines. Galing nyo na. Last week, he that fleeth from the fear shall fall to the pit, Moab. So ngayon po, maraming bansa. Nagsama-sama na, no? So again, yung mga hanggang 51, mga judgment yan sa mga bansa. Okay? So meron na lang tayong 49, 50, 51. Tatlo pa. Dalawa doon, Babylon, no? So, kaya ang title natin, medyo simple lang to, dahil mali pa yung aking title natin is No nation escapes God's judgment. Okay, no nation escapes God's judgment. Medyo nagsama-sama yan. Alala ko sa Book of Joshua, di ba? So una, iniisa-isa yun. Ito yung sinakop, tapos ito naman, tapos ito naman. Bandang huli, nagkatakutan na, nagsama-sama na. Sabay-sabay na, para tapos agad. Naka-feeling nila pag marami sila, ito malakas, madalas naman gano'n, pero lalo sila inubos. But anyway, ready na ba kayo? Again, medyo simple lang to. Tingnan natin yung makukuha natin. So basically, iba't ibang bansa ay husga ng Diyos. Yung iba halos pare-pareho. And then again, hindi. So sino yung una? Sino yung Ammonites? Mga anak ni Ammon, no? So dalawa yung anak ni Lot, si Ammon, Ben-Ammi. And then isa si Moab, di ba? O tapos na si Moab, syempre sino sunod? Yan, kapatid niya, no? Sunod ba yung aking summary? Yan. So basically, makikita natin dito mga nation, husga ng Diyos. May mga paulit-ulit na. May bibigay dito yung dahilan.
Bakit sila inusgahan? Eh halos lahat nga dito, meron ba kayo alam na panahon na hindi inusgahan? Meron kayo alam? Wala. Parang wala nga. Hindi, yung mga Asian, hindi na binanggit. So, malayo. Ba, na-form pa lang yan. Anong year ba yan? Eh, Pilipinas na ba nung time na yan? Wala pa, ano? Hindi, pero sabi lang nila eh, meron ng Pilipinas. Binura lang daw ng Espanya yung ating history. Anong totoo naman? Yung Maharlika nga. Kung alam niyo yan. Anyway. So, summarize natin na mabilis. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, no? Doon natapos sa Ilam. Sinong mga galing? Sino yung Ilam? Ha? Iran. Gusto ngayon yun, di ba, sa mga documentary kasi nga gagegera doon. Though maliit lang na ano yung ano nila dati, pero sikat din po yung Ilam, no? Malakas din yan. So yan, so usually, kayabangan, yun ang dahilan. And then yung ginawa nila sa Israel, yan, si Ammonites, yun ang dahilan lang. And then, mga kalokohan, kasalanan, ganun lang naman eh. So bakit nila natin skip to? Hindi, dadaanan natin lahat, no? So dito tayo sa number 1. Ano yung naging problema kay Ammon? Sabi diyan, concerning the Ammonites, thus said the Lord, hath Israel no sons? Sino ba bida dito, Ammonite o Israel? Yan. Kasi alam niyo ginawa ng Ammonite sa Israel? Ano? Yung isa doon, hindi sila pinadaan. Marami naman yung hindi nagpadaan sa kanila eh. Pati si Edomites, di ba? Pero may mga panahon na nakalaban nila yan. Okay? And then, tapos nung nasakop pa sila, tinawanan. Okay? And then, syempre, iba, wala na naman yung aking mapa, no? So, yung Ammonites, nabanggit ko na last week, di ba? Dito, banda yun. So, yung pinaka dito, si... Kalimutan ko tuloy. Sino yung pinakababa? Basta magkatabi ang Ammon, Moab, and then... Sino iso? Edomites. Yan, Edomites dito. So, basically, nakapaligid sa kanila yan, mga kapitbahay. So, ngayon, pag nasakop sila, humina sila, anong gagawin ng kapitbahay? Di ba, mayroon natang nahuli kailan lang, nakita ko sa, inano yung mohon eh. Pulong siya, bawal na bawal yun. So, pero ganyan yung mga kapitbahay, no? Agawan, property. Itong ang kapitbahay natin dito, hindi ko alam, may attitude talaga eh. Ito yung mo, may papakain sila ng pusa, hindi na lang doon sa harapan nila. Dito pa talaga eh. Tapos pag may tatapon na mabaho, dito pa itatapon. Yung mga ganun tao eh, no? Tapos na mayroon pa silang tricycle dyan, ayaw pang alisin, nakapark. Kasi wala kaming sasakyan, mayroon kaming tricycle na sira. Pinark pa dun. So ganyan po yan kahit siguro sa inyo mga kapitbahay nyo, di ba? Bihira daw yung kapitbahay, may kapitbahay na walang problema eh. Ngayon kung maayos yung kapitbahay nyo, okay. Blessing yun. Mahirap din yung masyado kang mayaman na wala ka ng katabi. Napatay ka na pala dun, di ba alam nung wala man lang ano. So, either blessing yan or ano. Pero normal yun, kaya nabanggit ko lang itong Ammonites. Magkakasama yan eh, kahit po yung tayo, wala kasi tayo. Island ang Pilipinas eh, no? Pero kaya yung mga nations yan, nagkakasilipan, yung Mexico, America, Canada. Pag merong land boundary yan, lalo naman yung China tsaka India. Diba? Basically lahat eh. So kaya, ang sabi dito, hindi nyo naintindihan, sabi dyan, wala bang anak ang Israel? Hindi nyo pala nabasa ito, no? Hath he no heir. Tagapagmana. So why then that their king inherit God? Itong there dyan, yung Ammonite, ganun po yun. Okay? So
Ibig sabihin, dapat ang magmamana ng lupa ko, sino? Yung anak ko. Yun ang normal. Problema, pag sinakop nga kayo, sino magamana? Ayun. Kaya yung Ukraine yun, di ba, matagal na sila na-annex yung annex doon. Sa baba, Crimea. So, agawan po yan eh. Kasi dati, Russia lahat yan eh. Russian Federation yun, USSR. So, napakahirap, pero dito, nakikita natin, hinusgan sila kasi nangaagaw sila. So, ganyan ba tayo? Sana hindi. Alam mo naman yung sayo lang eh. Kaya itong sa Iran ngayon, ang gulo dyan. Kasi naman, di magkasundo, magkapit-bahay kayo. Magkasundo na kayo sa maliit na bagay, okay na yun. Ngayon, may mga loko-loko talaga. Tulad ng China, di ba? Ginagawa sa atin. Inuunti-unti tayo. Pag tumagal na yun, yung mga apo-apo na natin. Tapos makikita ko pati mapa, binabago nila. Kalibasa nga sila nagpiprint ng mga mapa. Loko-loko talaga yan eh. Tapos nilalas, hindi ba, kailan lang, linason yung ano. But anyway, ang gusto kong lesson dito, ang dami kasing lesson dito kahit sabihin ng paulit-ulit. Yun, so mag-ingat sa mga kapitbahay. Kaya dapat may sinasabi sa Bible talaga, dapat malakas ka eh. So, alam US, may wisdom pa rin talaga eh. Kasi nga, kahit paano sila yun, kaso nasobrahan din. Kaya dapat magmamana na sa'yo, anak mo. Pero pag mahina ka, di ka nagtapat sa'yo, pinarusahan ka ng Diyos, yung lupa mo na pinag-ipunan mo, di ba? Mapupunta sa iba yun. Okay? So, anyway, balik tayo dito. Judgment to sa Ammon. Therefore, behold, the days come, and the Lord, that I will cause an alarm of war to be heard in Rabbah and of the Ammonites. So, mga city na naman, parang last week, di ba? Mga binabanggit dito, yung mga city kasi yun ang kilala na puntahan, lugar yan. Kasi kahit po ang bansa, sabi nga nila, Australia daw, napakalaki ng konti lang yung tao doon sa sa shore lang, sa coast. Kahit US eh. Kahit Pilipinas, Japan, yan. Ang gagawin sa kanila, it shall be a desolate heap. Pamilya na siguro tayo dyan. Pag heap, parang naipon, desolate, tuyo, iniwan, walang tao. Kasi nga, pag pinatay sila, gano'n. And her daughter shall be burned with fire. Obviously, hindi lang daughters siya, pero again, yung ng Bible, mas para maging matindi yung dating, yung babaeng mga bata ang susunugin. Shall be burned with fire, then shall Israel be heir unto them that were his heirs. Nasundan niyo ba yun? Kasi nga pangako sa Israel, babalik sila, di ba? So, na-explain na natin yan. Hindi sila exact, nakabalik sila actually, pero hindi na ngayon ha. So, yun. So, nangaagaw ka, aagawin nila yung inagaw mo. Basically, ganun yung konsepto, no? Ayan. So, kaya, hanggang 6 to, no? Haul o Heshbon, another lugar. Ito palang AI na to. So, inaaral ko to, ibang AI to, pero kasi pag tinignan mo sa mapa, halos hindi sila ganun kamalayo, no? So, obviously, may prinsipyo sa Bible yan. Kung naalala nyo yung Luz. Nagabasa kayo ng Bible. Luz nga ba yun? Alam ko, Luz yun eh. So, ibang yung Luz na isang lugar, sinakop, inubos. Yung taga ron, umalis, nagtayo na naman ng city, gano'n na naman ang pangalan. Kung di ako nagkakamali, ganito nangyari dito. Kasi medyo malapit lang sila eh. Okay, alam niyo na AI, di ba? Yung nakatalo sa kanila kasi dahil sa kasalanan ni Achan. So, wala sinabi dito. Ayun ang inaano ko eh. Hindi ko na masyadong research pero yun nakikita ko dito. So, AI, kasi yung AI, pag tinignan mo sa mapa, banda dito sa papasok na, nakapasok na sila. Kung naalala niyo yung kwento. Dito yung Jordan River, dito ang pasok nila pag ganito. Andito yung AI. After, no? Ano yung pinabagsak nilang walls? Jericho, yan. Pero yung AI na to, andito, sa Ammon. Okay? Kaya sinasabi ko, malamang, tumawid. Mga refugee. Hindi ko, again, wala akong malinaw, no? Pero, dito lang nabanggit tong AI na to, eh. Aside dun sa Old Testament AI nga, which is Old Testament pala to. Okay. Cry ye daughters of Reba, geared you with sackcloth, very familiar, no? Pag ikaw ay, by the way, doon pala sa Iran, ganun nangyayari, no?
Kaya pray lang natin yan. Gusto nyo magkagera doon? Yung iba, gusto lang. Tagal naman ito eh. Mas apektado nga tayo dyan eh. Pero sa, sa Kuwait, natapos naman eh. No? Sana ganun lang. Kasi sa Kuwait, ilang ano lang yun? Weeks lang yun eh. Ano pala yun, no? Iraq. Yung sabi ko, ayun yun, so paggagirahin na, kaya winawarning na raw ng China yung mga ano nila dun. Pinapalikas na. Ang hirap na, no? Si mother mo, hindi nabutan ng ano, sa Korea. So pag pinapalikas na, ayun, huwag na kayo magdamit, yung mga ano na lang, kasi sayang yan. Nagtatakbuhan na, pati anak nyo, pati hari nyo. Tsaka mga princess and priests. Wherefore, glorious thou in the valley. So, pinapapicture ng Diyos pag kayo, sinakop, tatakbuhan kayo. Wherefore, glorious thou in the valleys, thy flowing valley, O backsliding daughter, that thou trusted in treasure, saying, who shall come unto me? Parang last week din. Mayabang sila, kala nila hindi sila pupuntahan. Parang si Maduro, talagang si Maduro yung ano dito eh. Perfect example eh. Puntahan nyo nga mo, sige. Pinuntahan siya. Ganun yung sinasabi ngayon ng Ammonites. Yung sabi dito, glories and thy valleys, obviously magandang mga lugar siguro yan. No? Pinagyayabang nila. Behold, I will bring a fear upon thee, saith the Lord God of hosts, from all those that about thee, about is nasa paligid. And ye shall be driven out, every man right forth, and none shall gather up him that wandereth. So yung mga natira sa kanila, ubos din or wala man lang tutulong, basically. And afterward, I will bring again the captivity of children of Ammon, thus saith the Lord. So familiar ba to? Sino yung last time na tinulungan din ng Diyos after niyang sirain? Sino nakakalala? See? Kalimutan ko rin tuloy. Tingnan ko nga. Last version eh. Ayan, Boab. Last week lang pala eh. Okay, so familiar, no? Sa verse, ito yung katapusan ng ano, yung Ammonite na verse, no? Sabi dyan, afterward, I will bring again the captivity of us. So meron, mamaya si Elam, ganyan din. So anong message doon? Kahit husgan sila ng Diyos, katulad yung Iran, ang dami naawa dyan eh. Siyempre, iba galit naman. Pareho, lahat siya may point eh. Diba? Pero ang Diyos sa pinakamawain sa lahat. Ngayon, may mga reprobate, walang awa tayo dapat doon. Pero, bihira lang naman yun. Yan totoo yung pag may mga tao na wala naman silang kinalaman, asa ko, katulad yan, pinagbabantaan na pag pinasabog yung bridge, power plant, dam, patay, ubos ng tao doon, patay. So, kaya kahit paano, meron pa rin restraint tong Amerika kahit paano. Ayan, so may pag-asa pa rin. So, next tayo, sabi, Edom naman. Sabi dyan, is wisdom. So, basically, ano yung problema sa Ammonite? Tuhan nyo? Bago natin makalimutan, may message lahat yan eh. Yung binanggit kanina ng nanakaw ng teritoryo, kayabangan, riches, yan. Yun ang kala nila mag-secure sa kanila. Hindi sila hindi sila sisingilin ng Diyos o judge, pero ginudge sila. So, application natin sa panahon natin ngayon, ganun din. Kung sabihin magaling ka, malakas ka ngayon, maganda yung trabaho mo ngayon. Pag nagyabang ka sa Diyos, maniwala ka. Kaya bukas sana maging blessing sa mga young people, no? Gamitin niyo yung buhay mo sa tama. Palad nga kayo eh. Kami dati, kanya-kanya eh. Hindi ko na rin gusto maranasan niyo yung ganong hindi alam gagawin. Okay, so huwag tiwala sa money, position, connection. Pag ginusto ng Diyos, pwede ko niyang Next, si Edom. Ano yung ihanapin nyo dito habang inatalakyan ano yung problema ng bansa na to. Okay?
So concerning Edom, the say the Lord of hosts, is wisdom no more in Teman? So I assume yung Teman na yan is another city na naman sa Edomites, no? Edom. Is counsel perish from the prudent? So wisdom, counsel, prudent, wise, is their wisdom vanish? Isa po yan sa mga asset ng mga bansa. Mga talino yung kanilang. Kaya sige ito, karamihan ito, mga public school, no? But kaya ang bait naman ng gobyerno. Kasi nakakatulong yan sa lahat. Yung mga talino yung Pilipino, siyempre, uunlad dapat yung bansa. Ganun ang natural consequence nun. Problema, matalino rin magnakaw, no? Kaya nga tayo naman, kompleto tayo dito, hindi lang talino. Amen? Ito yung sabi sa kanila, flee ye, takbo, turn back, dwell deep, maghukay ka na. O inhabitants of Dedan, for I will bring the calamity of Esau upon him, the time that I will visit him. So, paulit-ulit yung visit, ha. So, visit siya, parang boss mo na. Anong ginagawa itong mga to? Takot ka na niyan. Nanay mo, pag ginawa kang masama. If grave gatherers come to thee, would they not leave some gleaning graves? So, ito, ha. Sasayin nyo yun. Alam nyo na yung gleaning? Ano yung gleaning? Ha? Yung ang glean, kinukuhaan, ginagather. Pero merong, di ba, parang kay root yan eh. Yung madalas. Pero nasa, binasa nyo rin sa question yun, di ba? Sabi ng Diyos, pag pinasadahan mo na yan, dahil mo nakuha, kung may natira dyan, huwag mo na sa iden. Para siya mga mahirap. Magandang prinsipyo po yan kahit saan. Kayo din. Talagang pinagpala na kayo ng Diyos, tapos pag-iinitan mo pa yung isa maliit na lang. Yung mga ganun eh. So, pero kung Pilipino daw, magaling daw mag-tip yan. But anyway, prinsipyo ng Bible yun, prinsipyo ng Diyos yun. Pero, dahil sa galit ng Diyos sa Edomites, ano daw? Yun siya sabi dito, pag grave gatherers, may maiiwan dyan. At kahit magnanakaw, hindi niya nanakawin lahat. Okay, na-interpret ko na para sa inyo. So, pero pag kayo, ang pinarusahan ko, tapos kayo, ubus kayo, parang gano'n ang ano. Magaling ang ano ng Bible, no? So, tinatakot sila, kasi nga naman, talagang husgahan sila, no? But I have made Esau bare hubad, di ba? Talagang walang natira. I have uncovered the secret places, yun na nga, hubad. Parang yung, madalas na yan sa, di ba, sa Jerusalem, yung kay Nehemiah, pag walang walls, madaling pasukin, walang protection. Yun, ganun din sinasabi basically dito. Kaya si Trump na naman, lakas magyabang, no? Wala na silang Navy, wala na silang ano, totoo din naman, ubus eh. Pinuntirya na yan, hindi na sila basically makakalaban eh. Kaya lumalaban pa rin. And I have uncovered this, and he shall not be able to hide himself. Yun lang ang lamang ng Iran ngayon, nakakapagtago pa sila eh. Alam, pag naitatago mo yung sarili mo, hindi ka mauubos. Kaso sinasabi dito, again, negative, hindi ka makakapagtago. Ano ka na? Sitting duck ka na. Alam yung sitting duck? Ibig sabihin, nasa mercy ka na. Ibig sabihin, patayin ba kita? Pilayang kita. So, ganun yung mangyayari kay Edom kasi nga, kasala sila sa Diyos. His seed is spoiled and his brethren and their neighbors, and he is not. Ano yun? His seed is, so yun nga. So basically, pag spoiled, sira. Okay? So either ubos yung anak niya, o may deformity, o ano man yan, malnourished na, kasi nga, alam mo na, ubos sila eh. Lahat, pati kapatid, pati kapitbahay, pati siya. Ano, he is not, madalas po sinasabi niya, wala na siya. Patay. Leave thy fatherless children, I will preserve them alive, and let thy widows trust in me. So, kung hindi niya naintindihan niya, again, nag-a-appeal lang Diyos sa, ano eh. Tinatakot niya nga itong mga Edomites, na parang sabihin, mamatay na kayo, pagkatiwala niya sa akin yung anak niya. Yung sabihin, yung normal na lalaki, hindi niya pagkatiwala lang yung kanilang mga anak, pati asawa nila. Gusto nila ma-secure. Alam nila na safe yung aking pamilya,
Kaya pero sinasabi ng Diyos sa kanila, ibig sabihin, bahala na sila, wala kang magagawa. Okay, galing ng ng scripture eh. For thus saith the Lord, behold, they whose judgment was not to drink of the cup, have assuredly drunken, and art thou he that shall altogether go unpunished? Talinhaga nito. Thou shalt not go unpunished, but thou shalt surely drink of it. So again, familiar po ito. Kung naalala si Jesus mismo eh. Nasabi niya, no? Ipapako na siya. Ano yung sabi niya? Yung cup na naman eh. Na-illustrate niya parang, kasi pag binuhos yan dyan, iinumin mo. Kung may choice ka. Diba? Pero pag ininom mo yan, parang tinake mo yung ano man yung meron doon. Parang ganun yung illustration dito. Ngayon, ganito. Ang judgment, uminom ka niyan. Pero ang ano nun, ibig sabihin is maparusahan. Ngayon, yun ang judgment sa'yo. Kailangan mo inumin yan. O basically, mag-undergo, mag-suffer ka dyan. Tapos tinatanong niya pa, and art thou he shall altogether go unpunished? Sa palagay mo, hindi ka parusahan. Ito iniisip, again, ibang lugar itong pinaparusahan dito i-judge. Pwede nating isipin sa sarili din natin. Huwag na huwag mong isipin kasi again, lahat tayo nagkakasala pa. Pero madalas ay hindi. Lalo pag matindi-tindi, kahit mga bata, ano yan eh. Ramdam nila itong anak kong isang makulit din to eh. Minsan alam niya nang huwag gagawin ito, huwag mo hahawakan yan. Sinusubukan niya, pero pag sumigaw ka na, uy! Uy, naku, may ginawa akong masama eh. Takot na takot yan. Ganon din sana tayo, men. Sabi doon is sensitive. Okay, makakuha ka sa tingin. Ayan, yung sinasabi doon. Prinsipyo yan ng salita ng Diyos. Kaya dito, huwag mong iisipin hindi ka paparusahan. Kung may ginawa kang mali, sa palagay mo, hindi ka paparusahan. Hindi ako pinaparusahan eh. Sa palagay mo, ngayon lang yan. Eh kung iniipon ng Diyos yung parusa, yung asal niya sa'yo, di ba? At ganun exactly yung ano sa prinsipyo ng salita ng Diyos, okay? Kaya sabi niya, bandang ulit, thou shalt not go unpunished. Siguradong maparusahan ka. For I have sworn by myself, saith the Lord, that Bozrah shall come to a desolation, a reproach, a waste, a curse, lahat na eh. Sumumpa ang Diyos, so yung mangyayari yun. And all the cities thereof shall be perpetual waste. Yung siguro perpetual, di ba? Talagang forever, yan. I have heard a rumor. So medyo inaano nyo ba? Sabi ko kung yung ito na yung dahilan. I have heard a rumor from the Lord. Hindi yan chismis ha. Sabihin lang niya, parang ganun. Kasi parang bali-balita. And an ambassador is sent unto the heathen, saying, gather ye together and come against her and rise up to battle. Naintindihan niyo ba yun? So ito yung Edomites. Parang may naririnig siya sa kapitbahay. Parang ngayon. Kaya yung, alam mo yung US, talagang takot din yan eh. Kasi alam nila maraming galit sa kanila kasi may mali silang ginawa eh. Pero in a way, magaling din yung mga pakikisama ginawa nila. Pero ngayon, ang dami ng galit din sa kanila. Kaya hindi natin alam kung drama lang yun, hindi mo alam. So ganyan po yan kahit kayo, kung may nang galit sa'yo, alam mo na, may magagawa ka naman. Di ba na sinabi rin ni Jesus yan eh. Kung matalino ka na, huwag mo nang hayaan, no? Kung kausapin mo na, di ba? Kaysa naman, may mga taong gano'n, magtatanim pa ng galit. Parang si Iso din, no? Nalala ko si Iso, gano'n si Iso, di ba? Kaya, dyan na naman ako eh, Genesis. So, si Iso, patayin ko yung aking kapatid, di ba? Kasi niloko nga siya eh. So, ang ginawa naman ng mag-asawa, pinalayas. Mali din eh, no? Pero magandang prinsipyo yan. Huwag mong hayaan yung magalit sa iyo kapitbahay mo. Amen? Kung kaya mo ha, obviously may mga walang kwenta-kwentang bagay. Hanggat maaari, wag. Mas maganda nga kung magkakasundo kayo, di ba? Katulad niya, umalis ka ako. At least yung kapitbahay, may ano dyan ah. Mayroon pala ditong kapitbahay daw eh. Among alam nyo. May sa amin sa GC, nagpapasahan ng ano. Siguro lang nga nakawin dito sa amin. Pero mag-iingat na rin kayo ha. Ikot-ikot dyan pag madaling araw. So gusto natin, para tayo pag-initan, maano tayo sa kahit-bahay. Hanggat maaari. Okay? Yun yung prinsipyo dyan. So yun, so narinig, parang pinapaano lang ng Diyos kay sa mga Edomites na, hoy,
Hindi nyo ba nababalitaan? Ang dami ng galit sa inyo. Yan. For lo, I will make thee small among the heathen and despised among men. So yan nga, ang Diyos gagawa niyan. Hindi man kayo maubos, maiging maliit kayo. Diba? Parang Iran. Parang ngayon na. Kung totoo yung balita, sabi lang, marami parang missile, pero basically, ubos na sila eh. The terribleness have deceived thee, and the pride of thine heart. Ayan na. So binibigay sa atin ng Diyos yung dahilan. Pag nakita mo sa ibang tao, ba't nasapak na naman yun? Siya na naman. Dati nasapak siya, pumunta dito. Nasapak na naman daw siya doon. Bakit yan nasasapak? Ano ba yung mukha niyan? Nasa mukha ba yun? Yung pala, alam mo na, mayabang yun. Diba? So, kaya ito, nag-enroll sa ganitong school, bagsak na naman. Dito, bagsak na naman. Ang sasama naman mga teacher doon, gano'n ba isipin mo? Ulok-ulok yun. Diba? So ito yung sabi dito, malinaw na dapat matuto rin tayo. Kaya ginagalitan siya ng Diyos kasi mayabang. Oh, thou... Sino tinutukoy dito? Ayan, thy terribleness hath deceived thee. Yun nga. Si Esau nga yan, Edom, no? And thy pride of thine heart, oh, thou dwellest in the clefts of the rock. Anong significance nun? And ngayon, obviously, yung lugar nila is medyo mataas. Okay? So, maganda yung tirahin nila. Sana. So, kahit pa nalala yung Jebusite, di ba? Yung ginawang City of David, ang yabang din nun eh. Nabasa niyo, paulit-ulit kasi yun, kaya hindi makakalimutan eh. Sabi, wala makakasakop dito kasi ang baba nyo, batuhan lang kayo ng ano. Eh, sino yung nakasakop doon? Sino yung nakasakop doon? Si Joab. Basically si David, no? Pero nasakop nila yun. So wala imposible, di ba? That hold is the height of the hill. Yan, yung sabihin ng hold is the height of the hill. So, taas namin, mahihirapan kayo dito, hindi nyo kaya ito. Though thou shouldest make thy nest as high as the eagle, taasan nyo ba? I will bring thee down from thence, say the Lord. Kaya walang pwedeng magyabang sa Diyos. At yan ang madalas ng mayabang, di ba? Mataas. Taas na tingin mo sarili mo, yan. Also, Edom shall be desolation, everyone that goeth by it shall be astonished, and shall hiss, and all that. Parang Israel din. Ano pa, may binanggit pa dito. Haba ng Edom, no? So, alam mo na rin, mayabang din na Sodom kasi kinumpara sa kanila, no? Bukod sa bakla itong mga to. Katulad ng Sodom and Gomorrah, tsaka mga kapitbahay niya. Sino yung kapitbahay ng Sodom and Gomorrah? Zay. Sino yun? Adma, Zoar, tsaka... Umutang ko. Basta 5 cities yan eh. In-spare yung isa dahil kay Lot. So, kinukwento lang kasi magkakasama kayo, magkakapitbahay kayo dyan, loko-loko kayo, damay, pati mga... kapitbahay nyo. Kasi nga naman, alam nyo na yung kwento, Babylon. Di ba lahat yung dadaanan nun eh. No man shall abide there, neither a son of man dwell therein. Behold, he shall come up like a lion. Sino tinutukoy dyan na darating? Hindi pa si Jesus yan. Obviously, yung mananakop. Later, babanggitin yung Babylon nga, Nebuchadnezzar. So, parang lion, from the swelling of Jordan. Alam nyo, swelling. Parang ano na naman, flood na naman tinutukoy dyan. So, sa daming tao niyan. But I will suddenly make him run away from her, and who is a chosen man, that I may appoint over her, for who is like me, and who will appoint me the time, and who is that shepherd that will stand before me. So basically, sinasabi lang dyan, ako yung magde-decide kung kailan ko siya papuntahin dyan. Ang Diyos pa rin na masusunod. Okay? So another principle. Itong China, nagyayabang na to. Yung Taiwan, iba na, nanginginig na. Pero, natin alam. Tagal eh, no? Therefore, the counsel of the Lord that he hath taken against Edom, and his purposes that he hath made purpose against the inhabitants of Teman, surely the least of the flock shall draw them out. Ano sabihin nun? So, sigurado yung pinakamaliliit na flock
shall draw them out. So again, exaggeration yun. Kahit konti lang yung kalaban nyo, mapapaalis kayo, parang ganun. Surely he shall make their habitations desolate with them. So pag natapos ng worship pananakop, kubo sila. So another 2 verses. The earth is moved at the noise of their fall, at the cries of the noise thereof was heard in the Red Sea. So pag may gera, maingay. Behold, he shall come up and fly as the eagle, and spread his wings over Bozrah. And at that day shall the heart of the mighty men of Edom be as the heart of a woman in her pang. So parang para last week, di ba? Ganun din yung nabanggit yung eagle. Alala niyo ba? Pag ano yan, ganyan na yan, tinatakot na kayo nun. Pinagmamasid na kayo at later dadagitin ka na. Ganun na ganun din dito. Tapos naalala ko parang last week din. Title natin last week, di ba, yung sa sobrang takot mo, malalaglag ka sa... Ito naman, parang, ano daw? Ang galing ng, ano, ng scripture talaga eh. Parang, nakakita ba kayo ng matapang una? Pre, ano? Tapos pag, ang lakas pala ng kalaban mo, papa, pala, tapang na. Lakas pala ng kalaban mo, no? Ganun yun. Parang babae, hindi masama babae ha, pero pag itong bagay pinag-usapan kasi lalaki, matapang dapat. Eh pag naging babae, yung boses babae, yun. Nakikita niya ha, mga babae, yung obviously merong advantage yung lalaki dyan. So pag kinumpara yung babae sa lalaki, sinong ma-insulto? Dito sa ganito, di ba? Eh pag babae ka, mukha kang lalaki. Iba rin yun, di ba? Nakaka-insulto din. Yan. Nakakuha nyo, nakakatuwa rin scripture. Yung lalaki Move on tayo. Sino next? So ano pala yung kasalanan nila? Yung nabanggit doon? Ganun na naman. Pride. Yabang kasi. Kaya huwag tayong mayabang. Paulit-ulit yan. Yung mga panahon na excited na tayo bukas eh. Yun nga kasi pinipicture ko na ano yung mga, siyempre sana maging blessing tayo dun. Kasi napaka-crucial yan eh. Kahit sa atin dito may mga nadagit eh. So ano nangyari doon? May something doon. Nadakit, di nagtiwala, nanghina, nagyabang. Ganyan po yung Edom din eh. Nagyabang ka eh. Dahil mong pagyayabangan, Diyos pa. Si Duterte, kaya lagi akong tutuwa dyan. Hindi ko gustong si Duterte. Nakakaawa rin sa payat na ngayon eh. Diba? Nakakaawa, tanda na. Nakakaawa. Pero minsan ganun dapat ma-picture ng tao. Yung ba, ano ba ginawa ng Diyos dito kay Duterte? Tingnan mo ano ginawa niya dati, sinabi niya. Nakulo ko eh. Para wag na natin gayahin. So next na tayo. Sino daw? Damascus. Actually, Damascus is city yan eh, di ba? Sino yung bansa dyan? Buhay pa ngayon yan eh. Nasa taas ng Israel. Ha? Sino ba yan? Hindi niyo alam? Hindi ko rin siguro alam ko, Lebanon yan eh. Di ba? At yan daw ang pinakamatandang city daw, sabi. Ano sabi dyan? Concerning Damascus naman, natapos na tayo sa Edom, and then una is Ammon. Edom, Anom, si Moab kasi tapos na last week. Nasa Damascus, biglang siya sa taas, sa north. Hamat is confounded and Arpad, okay, mga cities yan, for they have heard evil tidings. Ano yung evil tidings? Pag sinabing evil, masama, ano yung tidings? Balita. Kaya pansinin nyo na naman yung war sa Iran ngayon, pare-pareho yan. Makikita mo kung sino yung mga outlets, news outlet na kakampi kung kanino eh. Ganyan po yan eh. Hindi po, biro yan. Yung mga propaganda nila, yung mga balita. Ay, nabalitaan ko, wala na ako kay Navy ah. Aba, takot na yung iba doon. Eh, sabi ng iba, hindi, yung nila, yung mga missile nila, nakatago lang. So, parang ginagawa kasi ito ah. Yan, ayoko mag-stock market sa totoo lang eh. Ganun daw nangyayari ngayon. Ngayon din yung stock market. Yung nagnanakawan sila dyan.
Kasi ganito yan, nag-stock market, naalala yun sa COVID. Ano lang alam nyo. So, bago yan magkaroon ng COVID, i-declare yung lockdown. Yung ibang tao, alam na nila. So, sinong kikita pag may lockdown? Yan, mga gamot, yung VPN. Laki ng kinita kaya ng VPN, yung IT, ano. Alam nila kaya mag-i-invest sa bibili sila ng stocks, mura pa. Tapos pag nag-lockdown, kailangan natin yung VPN. Naku, mahal na. Kasi kailangan natin bili tayo. Ganyan yung ginagawa ni, sabi, ni Trump. Diba? Naku, magmamahal ang gas. Kailan? Next week, bibili ka na ngayon, mag-trade ka na ngayon. Ganyan yung mga yan, kaya wag din tayong, minsan naghahabol din ako ng gas. Malit lang naman yun. Ba't ko nasabi yun? Ayan yung evil tidings. Kaya wag din kayo masyadong apektado, ha. Sakto lang. Pag-pray lang natin yan. Ang hirap ng iba. Naku, mag-gira daw ng China to. Umalis na ako sa Pilipinas. Hindi naman nangyari. Anong ginawa mo? Apektado yung buong buhay. Pati sa balita lang. Kaya ginagawang weapon ng iba yan, ng marami. Si Trump, nabalitaan, ganun daw ginawa ni Trump Alam niyang gegerahin, bumili siya ng stock na alam niyang tataas, bababa, benta. Anyway, balik tayo dito. So ngayon, kaya sila matatalo, isa sa mga dahilan yun, may narinig silang evil tidings. Kaya anong epekto nun? Pag sakupin daw kayo, dami ng kalaban yun, hindi nyo kaya yun. Meron kaming bunker dito, may gamit sila dyan. Diba? Matatakot ka na. Kaya nangyari yan sa, sino 300? Gideon, di ba? Kaya sila baliktad. Sobrang tapang nila kahit konti sila. Ang natakot yung kalaban nila. So, mga lesson yan, gusto mo malaman yung mga lesson dito, obviously, huwag kayong takot din. Tiwala sa Diyos. Iba sa inyo, kaya gagawa ng kung anong masama, kasalanan, or baliktad naman, hindi ka gagawa ng mabuti, katulad ng soul winning, di ba? Hindi ka mag-soul winning kasi nakita ko, nabalitaan ko sila, minura siya or something. Ang Panginoon, mura lang pala Sawa sila. Ay, what's today's? Naku, wala ka pala support sa ganyan kasi ito yung sinabi mo. Sa kanila na yun. Amen. Di ba? Huwag ka matatakot sa mga alam mo, tama yung gagawin mo Amen. Kaso ito talagang ang Diyos ng kalaban nila, yung mahirap. Yan, takot sila. There is sorrow on the sea. Sabihin lang nun, doon dadaan yung kalaban, yun ang nabalitaan nila. Sa panahon natin yan, kahit saan, pwede naman galing, kahit sa space. Yung balita pa na iba, kahit yung earthquake daw, weaponize na yan, di ko alam, pero posible rin Damascus is what, so sa narinig nilang balita, takot na. Dati, mayabang. And turned herself to flee, and fear had seized on her, anguish and sorrows. Sobrang takot. How is the sea of praise not left, the city of my joy? Naintindihan niyo ba yun? Kumbaga parang kinukumpara sa isang lugar na napakaganda. Sinong gusto niyang, anong lugar ang gusto niyong puntahan? Ay, masaya doon, magsasaya ako doon. Kahit gumas, ganun Disneyland, dahil bading doon, ganun. Pero imagine ganun, yung anak ko, playground lang, masaya na Kasi sabi dito, yung lugar na pinupuri, yung kasiyahan mo, husgahan ng Diyos yun. Kaya, ito na Kaya kung napapansin nyo, binabanatan ko yung mga bagay na hindi ko gusto yung ano nagpapasaya sa inyo. Sa mga binanatan ako ng TikTok Yung nagpapasaya sa kanya, pastor Yan lang ang buhay ko Binanatan mo pa. Ano gagawin natin? Diba? Minsan nilalayo ka na nga sa bagay na hindi mabuti. Kaya parang yung nakikita ko dito Hindi pwedeng doon ka magtiwala at doon ka lang masaya. Sa Panginoon ka dapat masaya. Yun ang gusto sabihin. Amen? So nakakita ko ng mga baptist, ang galing magsalita. Basta talagang, wow! Dito, puro matindi naman dito. So, i-shift mo yung kung saan ka masaya. Yun ang sagot doon.
Hindi yung sa pala yung masang ka masaya ngayon, doon ka na lang, tapos pag binanatan mo sang masaya, galit ka. Men? Yan lahat yung pinabata yung games. Yan lang kung masaya iba sa inyo dyan. Sakto mo lang, di naman magiging problema yan. Move on tayo. Therefore, her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be cut off in that day, said the Lord. Basically, mamatay nga yung kanilang mga anak. Kasi nga, gera eh. And I will kindle a fire, the wall of Damascus, and that shall consume the palaces of Ben-Hadad. Yan, naalala si Ben. Syria pala to. Sorry, Syria. Iba pa yung Lebanon. Syria, parehong north kasi yan eh. Yun lang, medyo maiksi lang yung Damascus. Anong lesson doon? Ano yung mga yung pina-focus doon, yun nga, yung takot, no? Tsaka yung balita. Yan. So, ano yung pwede nating take away dyan? Alam mo kasi yung mga loko-loko, pag mahina ka naman, balita pa lang talo ka na. Parang naalala nyo dito sa papasarado daw tayo, di ba? Nag-service tayo kahit may COVID, lockdown. Di ba? Kaya sabi ni Van, naku! Anong ginagawa nyo? Bakit kayo may ganyan? Yan, balita pa lang yun. Pag natakot ka na doon, ano nang gagawin? Takot ka sa ano mo, wala pa nga, balita pa lang eh. Yung iba naman, magaling din. Kaya nung sa Ukraine, ano na naman nakaalala ko sa Russia, binawarningan nila na nakita niyo ba yung dami namin? Oh, yan. Sumuko na kayo! Ganyan sa gera eh. Isa ganyan ginagawa sa tanas eh. Diba sa atin ka, naghihirap ka na, magnakaw ka na. Okay lang yun. Diba? Eh kaya yun magnakaw kasi mayaman kayo eh. Eh iba naman inggit. Diba? Ang dami na nakukulong ngayon. Ewan ko si Escudero talagang ano yun. Si nakakulong na eh, no? Sana makakulong din. And yayaman na nito mga to at magnanakaw pa. They want more. Ganyan din tayo minsan. Kahit anong pinanakaw ng mga Kristiyano minsan. Ipapasa ko lahat kasi baka maboring kayo. Ulit. Ano yung mga sinanakaw ng mga Kristiyano? Yung tithes muna, di ba? Nag-tithes na ba kayo lahat? Sabi siya, kahit mga bata pa kayo, hindi ko yan naano yun sa inyo. Kaya tinuturo ko sa inyo. Alam niyo yan. Kumita kayo 100, tithes yan, 10 piso. O yan, nakaw na nakaw yan. O, balo tayo sa oras, ganun din. Kailangan pa ng mas maraming pahinga eh. Sino bang ayaw? Ngayon nga, buong araw ako halos sa bridge. Sa bagay na wala akong kinalaman. Ang gagawin ko dito, tapos mag-aaral ako. Anong gagawin ko? Sige nga, ano lang po yun? Call. Tawag. So, Thursday yun, hindi na mag-church. Sunday na nga, di ba? Nangyanakaw nyo minsan yun eh. Minsan oras. Di ba? Ba't nalilate yung iba? Ninanakaw yung pahinga. Kapag pahinga ka, sabihin mong 8 hours, pahinga na. Gusto mo pa, 9.5. Hindi po ano to eh, ganyan po yan. Mga prinsipyo po sa Bible na, kaya inaaral natin, huwag tayo magnanakaw. Okay, bira na, ano pala ako. Sige, move on na ako ha. Sino yan? Damascus, mabilis lang, no? Next. Anong bansa itong next? Di nga kilala to eh. Kedar and Hazor. Ako di ko maalala halos to. Ano ba to? Pero naalala ko yan. Di ko lang ma-map exactly sa utak ko. So kahit yung maliliit na kingdom na to, sabi dyan, with Nebuchadnezzar, king of Babylon shall smite, dadaanan ka pa rin eh. Kaya iba po, kaya minsan iba, hindi ako pag-aaksaya ang panahon ng teacher ko. Kaya ng boss ko, kaya kung sino man yung nanay ko. Pagpapaluin lagi yung sobrang kulit. Minsan, hindi ka rin makakasigurado. Anong gusto ko sabihin dito? Kaya, nasabi ko may title natin ngayon. Ano sabi ko? Ano yung sabi ko? No nation shall escape the judgment of God. Sabi ko. Escape God's judgment. So, malaki, maliit, parusa pa rin.
And their tents and their flocks shall they take away. Pati hayop, pati man lang tents na nga lang eh. Ganun talaga eh. Pag nagloko-loko ka, ibang pansinin nyo, yung mga pag nahuli yung magnanakaw, kunwari na sabihin na ganyan. Maliit lang naman ninakaw ko, mahirap kasi kami, di ba? Pero kahit ano, mali is mali eh. Sino ninakawan mo, kaya mo nga ninakaw yun, sa kanya yun eh. So mga prinsipyo na naman to. Maliit na yung kanila, kinuha pa. Pati cortina, pati ba naman vessel, camel. Yan. Ganun po ang gera, ganun ang parusa ng Diyos pag dumating yan. Flee, get you far off, dwell deep, O ye inhabitants of Hazor, say the Lord, for Nebuchadnezzar, king of Babylon, taken counsel against you, and have conceived a purpose against you. Basically, galit ang Diyos sa kanila, pinagpaplanuhan na sila, yari ka, parang ganun. Sinabing dwell deep, maghukay ka na. Sinabi ito, ang ganda nito yun, had taken counsel against you. Kahit sa gera po, ano yung pinakamatinding labanan madalas dyan? Intelligence. Pag alam nila kung saan ka nakalagay, pasabugin lang to, tapos na yung gera. Ano yan? Pasabugin yung source ng ano nyo. Wala na, tapos na labanan. Eh, minsan tayo, ano namang pinaglalaban nyo? Sa mga lalaki, ano ba yung kahinaan natin, di ba? Alam na natin yan eh. Yung si Satanas, ang dali lang to si Father Jay. Isang katapat lang nito, ganito, kung ano man yan, di ba? Mga lalaki, babae lang daw. Eh, kung matalino ka, bahala ka dyan. Maglandi ka dyan, kahit anong gawin mo, magsawa ka, di ba? Iba naman, pera, kung ano man yan. Pag naghihirap yan, magdanakaw yan, kung ano man yan. Pag nahirapan mag-review yan, mangungopia yan. Pag nalungkot ng sobra yan, mag-aasawa na agad yan, kahit hindi handa. Kasi pinapanood sa puro Korean novela, puro love life, ano naman yan. Alam niyo yung mga kahinaan nyo, huwag tayo maging mahina. Punta doon. Ayun, so intelligence, yung intelligence. So pag alam, yung demonyo, alam lahat ng kahinaan natin. Ang Diyos alam din. Kaya never kang mag-ano sa Diyos. Hey, move on tayo 2 minutes lang sa oras ko, pero mayroon pa tayo isang bansa. Arise, get you up, unto the wealthy nation. Yan, madalas ang ginagawa nila pag lapit sa Bombay, di ba? Bombay yan eh. Wealthy nation that dwelleth without care. Walang pakialam. Kasi nga mayaman eh. Say the Lord, we shall neither gates nor bars. Walang gate, if you mean, hindi sila nag-iisip na sila yung masasakop. Their camels shall be a booty. Ano yung booty? Ha? Ano? Yun din yun, magkaparallel yun eh. Booty, spoil. Diba? Camels, cattle. Ibig sabihin yung meron ka, gagawin nilang, nanakawin nila basically. And I will scatter in all winds them that are utmost corners, and I will bring their calamity from all sides thereof. Say the Lord. So kahit na malilit na yung sinasabi dito sa Kedar at Hazor, malilit lang na pero hindi sila makakalusot. Hazor shall be dwelling for dragons, pamilya, sa Isaiah pa lang. Pag yung San Mateo, ang ganda niyan ang matitira dyan, mga crocodile. Anong sabihin nun? Ubusin yung mga tirahan ng tao dyan. Pag nabahayan, sino titira dyan? Madalas ang ng Bible, talaga dragon eh. And the desolation, tsaka isa pa kung alam niyo yung dragon na tinutukoy nga sa Indonesia daw marami yan eh, mga Komodo dragon. Ang gusto niyan, tuyong-tuyo talaga, desolate. Yan sabihin na talagang ubos. There shall no man abide there. Yun, wala ring tao. Siyempre, either patay o ubos o tumakas. Nor any son of man dwell in it. Okay, so sino yan? Yung dalawa, Hazor and Kedar. Ano yung kasalanan nila pala? Ano yung kasalanan nila? Ano yung madalas na binanggit kanina? Maliit lang kami, simple lang kami. Diba? So kahit simple ka, di mo rin pwedeng sabihin ililigtas ka ng Diyos. Minsan kailangan natin maging matalino. Amen? Kahit sa iyo, Maso, wag mo na akong laitin, nalalait mo. Minsan ginagano ka para natauhan ka.
minsan yung future nyo, ang sanlibutan, hindi yan mabait sa inyo. Yes. Pag sa sosyo-nga ka, alam mo ba, magkasamantalaan ka lalo niyan. Kaya wag mong ano yung simplicity mo, tsaka yung sabi nung kanina, in the corner, ay nagtatago na nga kami dito eh. Pag may inuutos sa'yo yung Diyos, gawin mo. Amen? Last. Ano na? Iran. The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against Elam. So medyo special, no? Binanggit na naman si Jeremiah. Obviously, parang baka ibang section to, no? Binanggit pa yung timing, no? Yung kung kailan to, in the beginning of the reign of Zedekiah. So patapos na po yung Judah niya, no? Last king na to eh. Ano sinabi ng Diyos? Behold, I will break the bow of Elam. So kahit sa binanggit sa inyong dokumentary na yun ako, dyan daw sila magaling sa mga bow o pwede mo sabihin mga projectile. Kaya Iran nga, puro ano eh. Dami nilang missile eh. Yung sabi na parang documentary. So yun ang gusto nila, yun ang ano nila. So pero pag sinabing the Lord will break the bow, ay sabihin nun, ang galing nyo ng mantira, eh paano pagsira yan? Wala. Hindi ka pwede magyabang sa Diyos eh. Napan Elam, I will bring the four winds from the four quarters of heaven. Ba't ano four winds? Madali lang po yan. Hindi yung ano-ano. Ibig sabihin kasi four directions yan. Ngayon, yung masyadong may hiwagaan. Bakit four eh? Wala namang kanto to ah. Forward, back, right. Ganun lang yan. Pwede mo sabihin north, north, south, east, west. Basically, lahat ng direction. Yun ang gusto niya sabihin. And I will scatter them toward all those winds, and there shall be no nation whither the outcast of Elam shall not come. Basically, tataka sila kasi nga, sasakupin sila. For I will cause Elam to be dismayed before their enemies and before them that seek their life. I will bring evil upon them, even my fierce anger, said the Lord, and I will send the sword after them. Mga basic ano na tayo, mga paulit-ulit tayo. Ibig sabihin, kakalabanan sila, tatalunin sila. Consume, ubos. Okay? I will set my throne in Elam, and I will destroy from this the king and the princess. So basic, medyo basic yung kay Elam, no? Wala kang nakita dito ng ano eh. Ano ba yung kasalanan nila? Wala. Basta husguhan sila. Yun na yun. Okay? So, minsan ganun eh. Siguro, walang masyadong nag-stand out na kasalanan nila. Pero ito yung ano sa kanya, parang kanina, merong hope, no? If it shall come to pass in the latter days, I will bring again the captivity of Elam. So, again, principle, minsan di nating kalaban naman yung Iran, ano natin. Diba? Walang kilalaman yung mga anak-anak nila doon. Kung alam niyo yung kwento doon, yung nag-take over kasi doon, yung mga Islamist, mga hard, na tawag nila dyan. Hardliner, ang tawag nila dyan eh. Islam lang! Ganun na yung pakialam, wala kang pakialam dyan eh. Damay-damay na yun. Yung iba nga daw, nagko-convert daw sa Christianity. So, ang Diyos mabuti siya. Hindi siya yung tipong ubusin niya, basta ano bang apelido, ano bang mga taga-Bicol, lahat yan, ubusin. Hindi ganun ang Diyos. Doon ka lang pinanganak sa kung saang lugar na yun, hindi siya ganun. Tandaan niyo pa yung mga prinsipyong ganyan. Amen? Yun, so tapos na. Ano yung conclusion natin? Kanina yung mga kasalanan, pride. By the way, ganun pa rin sa panahon natin. Kaya huwag kayong maingit sa mga prideful. Yung Iran, kaya naggagirahan niya. Payabangan niya, doon nag-umpisa yan eh. Nang pakialam ang ano doon. May sabi niba, oil daw. Pwede. So may oil din naman sila. Payabangan yan. Huwag niyong hintayin ganyan karoon kayong kalaban kasi mayabang din kayo. Pride, and then, mga tiwala sa pera na magkita natin kanina, no? Nagalit ang Diyos kasi ang attitude nila, hindi ako masasakop. So, ganun din tayo. Kaya yung iba, hindi nag-stay sa church, sa totoo lang. Pag medyo naramdaman na mabira po, sermon yung naabot ko dito, ah. Natuto ka naman sana eh, amen? Eh kayo obviously, tagal nyo na eh. Pero intindihin din natin yung iba.
May iba dyan, nagbalik. Yun yung isa mas ma-realize mo eh. Hindi naman kayo pe-personalin lang eh. Ano ba yun? Gusto ko lang mga asawa na yun. Gina, so tanong, titiwala ka ba sa Diyos? Pride ka ba? Humble ka ba? Ang judgment, sigurado po yan. Pero yung mga, tulad nung kanina, ba't hindi pinatawad lahat yan? Kala ko maway ng Diyos. Yun yung sabi sa'yo. Maway nga siya, kaso mayroon laging ano yun eh. Ano pwede sabihin ngayon, kahit sinong tao, Lord, lahat na nakakulong, palayain mo na, lahat na nasa impyerno, alisin mo na rin doon. Hindi ka magdidikta sa Diyos. Ang alamin mo, ano ba yung gusto ng Diyos, ano ba yung paraan, di ba? Para mawala nga yung kala mong injustice. Walang injustice ng Diyos. Hindi ka pwede magreklamo iba, ganitong style eh. Walang Diyos kasi may impyerno eh. Diba, ang Diyos ay mabuti, ba't may impyerno? Kita mo, walang Diyos. Ha? So hindi nila ma-reconcile sa utak nila kasi nga ang gusto nila masunod sarili nila. So ang gusto nila, kahit magkasala ka, langit ka pa rin, at lahat ng negative, alisin. Kasi hindi ka mahimili ng mga ganung bagay eh. Ang Diyos na namili, no? So alamin mo, ano ba totoo? Ang dahilan, bakit may impyerno, judgment yan, di yan ano sa atin, ang Diyos ay mabuti, pero may justice, therefore may parusa dapat, di pwedeng wala. Yung mga aralin natin, then tayo mag-navigate sa ganung bagay, masunod ang Diyos, tayo sumunod, matuto, enjoy mo yung bibigay sa'yo yung enjoyment ng Diyos. Hindi lahat pwede sa'yo. Amen? Sa mga nakakasa sa mga bata, gano'n eh. Ang sarap maglaro. Sabi ito, magaling magdahilan na itong isa eh. Pag pinigilan mo siya maglaro, sabihin niya, I'm a kid. Ang bata ako, siyempre maglalaro ako. Ang galing nito ah. Hindi lagi. Actually, matagal ang laro niyan sa oras sa laro. Pero hindi pwedeng laging laro. Amen? Ganun din kayo. Asto naman 3 times a week. Grabe naman tayo. Iba nga 4 times eh. Oh. Ako, sobra na sa akin yun. Pero bukod sa hirap din ako doon. Eh, yung mga Katoliko, 30 minutes lang eh. Ganun lang yun. Tapos, wala na silang pakinabang. Gusto mo ba ganun ka? Title natin, walang makakaligtas sa parusa ng Diyos. No nation shall escape God's judgment. Aga pa, alas 8 pa lang. Aga tayo nag-start eh. So, yun. So, medyo simple lang tayo ngayon. Imagine nyo yung... Huwag nyo kakalimutan ng mga ano dito sa Jeremiah. Natapos na tayo sa buhay ng Jeremiah. Ngayon naman yung mga nations. May pakialam din ng yung sa ibang nation. Kaya niya husgahan yun. May concern pa rin ng Diyos. At sa atin din, dahil nakita natin ang judgment ng Diyos sa ibang nation, tayo matututo rin. Isa sa mga, kaya marami ang punta sa impyerno, alam mo yung mga karamihan ang punta sa impyerno, ito yung mga hindi na warningan. Either hindi na warning, hindi nakinig. Yun lang yan eh. Kaya tayo nagsisipag din tayo, pero pag hindi na-reach siya, may dahilan din. Pero iba dyan talagang umiiwas, kahit iba sa atin, ligtas ka na nga, yung pag-amin sa Diyos, kasi sayang oras mo, di ba? May mga plano kayo sa oras nyo, lahat naman tayo. Bigay mo lang yung pasa, hindi naman lahat eh. Yun, so may concern ng Diyos kaya hinusgahan niya yun. At marami yung binanggit sa chapter natin ngayon, may dahilan lahat yun. Amen? So another siguro lesson dito, huwag kang manghihinayang. Huwag mong isipin masama ang Diyos pag hinusgahan niya yung iba. Amen? Yung iba ganyan eh, yun ang ay, wait naman yung Diyos yun, grabe naman yung Diyos na yun. Ang tanong ganito, by what measure are you measuring or judging God? Okay, paano mo nasabi siyang masama? Sinong masama at mabuti? Sinong magsasabi? Ikaw. Anong mabuti? Lahat langit. Masaya sana yan. Kasi may justice eh. Paano yan? Yes. Hindi ka mamimili nun. So, ba't ko sinasabi sa inyo to? Kasi nga, yung mga ganyang tanong, papasok sa isip niya yan. Sana, natuto tayo, Jeremiah, patapos na tayo, puro judgment. Ito ay pag-asa. Amen? Never yung isipin ng Diyos ay masama. Define masama. Okay, let's pray, Lord. Masalamat po sa inyong mga salita. I pray na kayo po yung pala, Lord, sa amin, sa pulang ng bukas especially,
Excited na po bawat isa, maging magkapala ang mga gasalita rin. Bawat isa rin, Panginoon, maging magpagkaibigan doon. Maging blessing kami, as in may attitude, Panginoon, towards other people. Okay, mamit din namin sila, magpasalamat kami sa inyo dahil sa kanila. Marami pa rin nagpapatuloy sa inyo, Panginoon, hindi lang namin nakakasama, naka-fellowship at doon po, Lord, I pray na maging special blessing, Panginoon, especially yung topic, yung mga natututunan namin, Panginoon, doon. Mag-desire din kami, especially mga bataan na laging makasama, Panginoon, kung may hadlang, Panginoon, na pag-usapan yan. Mag-excited kami lalo sa mga itong gawain. Salamat po sa mga prepare, especially ng mga kayanan din, Panginoon. I pray dahil din men, Panginoon, palain niyo sila. Ng mga kahinaan din nila, Panginoon. Lalahanin niyo ulit, Pastor Lito especially. Palakasin niyo ulit siya bukas, maging blessing din po ulit siya sa bawat isa, Panginoon. Lang po, Lord, kayo mag-iingat sa bawat isa, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen.